Meron kasi rito. Ito na. Wala, sa kita, tatanggalin. Thank you, Manong pare. Ikaw pare lumagay sa kalagay ng pare. Pinigyan mo ito araw-araw. Kita mo, asin mo lang. Araw-araw na. Oo. Araw-araw na lang kanya. Tama na yung magbibigay namin. Araw-araw na tayo eh. Lalagyan na lang tubar. Ito pala, araw-araw na ito nakikita rito. Ayan, according to officer, no? Kay sir. Dito tayo sa may harap ng Roosevelt Station. Ito siya. Ayun, inaatras na ni Kuya yung sakyan niya. Diretso na. Yun lang ha. Nasakay ka dyan. Ngayon po ang mangyayari, ayan, titikitan po yan ng enforcer at ibibigay yung violation ticket. At ang mangyayari po, tutubusin niya po yan sa may Tumanang Marikina. So, yun po ang kadalasan. Kaya po nahintuan sila. At naaktuhan nga raw. Kita nyo naman, naaktuhan na nandito pa rin sa may sidewalk. Araw-araw huwatang napabibigyan. Hindi naman pwede na ganon. Kasi lumabag sila sa batas traffic po. Ayan, pag nakasabit na yan, dito naman siya. So, ngayon nun, naangkla na, mangyayari dyan, sa Tumana po dadalhin. Dito nga po, merong naisampan na motor, ayan no. So, sidewalk din po yan nakuha. Dito po nila nakuha sa may ilalim ng
MRT station sa hagdanan. Yan po ay pinagbabawal na paradahan. Kaya nadaanan po siya na operation. Kaya po naisakay. Ganon din po sa Tumana Marikina rin po ito dadalhin. Para doon impound. Tapos kung ayun po yung ginagawa na checklist o notice, bibigay po yan sa may-ari. Kung wala po yung may-ari, lalagay po yan doon sa may kung saan nakalagay yung motor. Kung sakaling makita po na may-ari yan, pwede niya pong reset sa Tumana para matubos niya po yung motor niya. At ito po, may nadaan na naman dito na isang taxi. Makita nyo naman yung pagkaparada. Sa batas trapiko po talaga, lalo na sa MMDA, bawal po talaga yan. Lagi po yan sinasabihan yung mga ganito, lalo na may obstruction. Kaya baka po may sakay. Kung makikita naman nyo po yung jeep, ang alam po natin ay pinapayagan yan, yung jeep na yan. Pero sa tansya ko po rito, sa taxi na yan, baka may sampap po yan. Malapit po tayo. Ayun nga po, sasakay na. So, tignan lang po natin yung lahat ng mangyayari sa operation kasi ang ginagawa po ng MMDA ngayon, nililinis po nila lahat ng mga obstruction, lahat na nakakasabag, kagabal, lalong-lalo na yung mga iniiwan, yung mga pinaparada na lang kung saan. Kaya pag nadaanan po yan ng operation, may sasakay po talaga. NCR ang ginawa nun. Sa ilalim ng tulay, NCR sa ilalim ng tulay, saka NCR yun. Marami na inoperate namin yung tulay na yan, nagkaganon na dyan. Sa ilalim ng tulay na yan, kaya NCR yung ginawa, nagkaganon. Jen, parang malamang ng gulong mo. Gaya po ng sinasabi natin sa Tumana Marikina, yung lahat ng mga may impound na may operate, doon po nila
matutubos. Except na lang po yung malalaking truck. Kasi po, yung mga malalaking truck, halimbawa po, nato kayo ng mga malalaking truck, sa Pasay po yun. Sa area ng Pasay kayo magpupunta nun pag mga truck. Pero pag mga light vehicle, sa Tumalo, Marikina. Sakay na nga ho. Pero hanggang ngayon hindi pa po natin nakita yung may-ari ng taxi or driver ng taxi. Good kayo, boss. Yun, gagawa ng violation ticket, checklist at bibigay yan kung sino yung witness. Wala ka na helmet eh. Akala mo kaya mo ito may operation kami. Dapat tinawag kami gawin pera na. Huwag ka magkapaw serto. May lisensya ka ba? Wala. Tapos sa gitna ka pa. Tinawag na sa isang hindi ako. Tinawag na hindi. Tapos gitna ka sa gitna ka. Ano mo dyan? Saan ka ba pupunta? Wala po ako. Pero, kapag serto ka. Dahil mayroon chassis yan. Hindi kayo pinapahingo. Kapag pupunta sa harap, ay sa gitna madidisgrasya ka. Paano ba pakiusap ka ng maayos? Aabulin ka pa. Siya na, yung iba lang kita hinarang. Yan pa lang. Nakarating ka na kung kayo naabulin ka namin. Yan pa lang, pakiusap ka na. Pero pinapagawin ka. Dati, sino tayong kakudan yan? Umahanin tayo niya po ba? Tayo nagkakaroon yan. Nakakalitin tayo niya ito. Electric lang yan eh. Electric lang, pero kailangan namin ng lisensya niyan. Okay. So, yun. Parang matotoo. Ang nangyari po kasi, may paliwanag lang natin. Nag-counterflow. Counterflow siya, pinara, hindi siya tumigil, tumakbo po.
So ngayon, ang alam po natin, according to the kung sino man yung nakakaalam dito, yung mga ganyan, nire-record na rin ang lisensya. So meron na rin lisensya yung mga e-bike. So meron silang EDSA po ito ha, EDSA Balintawak. Ang naging problema, kinounterflow niya po. Yun po ang naging problema. Yung ganito po, may chassis number po ata yan. So yun ata yung kinukuha nila.